ibig sabihin ay ito na rin ang pananaw ng may-ari at management ng himpilan. Magandang umaga, lungsod ng Tayabas, lungsod ng Lucena, una hanggang ika-4 na distrito ng ating lalawigan ng Quezon, Luzon, Visayas at Mindanao, buong bansang Pilipinas, nagpupugay po palatuntunang stand-up balikatan para sa sulong Quezon. Ngayong araw na ito, araw po ng Lunes, ika-28 sa buwan po ng Setyembre taon 2020. Ako po ang isa sa inyong mga kabalitaan, mga kasama hanggang ika-7 na napakaganda nating umaga. Maliit pong tinik mula po sa bahagi ng Bondok Peninsula, nagmamalaki anak po na magsasakang magniniyog, si Celine Tutor. Ako po ang pangalawa sa inyong mga kasama ngayong panglunis na edisyon ng Stand Up Balikatan para sa Sulong Quezon with Congresswoman Dr. Helen Tan, si King Pormaran po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa buong lungsod ng Lucena at lalawigan ng Quezon. Sa lahat po ng mga nag-aantabay, mga kasalukuyan pong humihigop ng mainit na kape, mga umiinat pa lang, kababangon lang, anuman po ang inyong mga ginagawa, naglilinis na ng loob at labas po ng inyong tahanan, ng inyong mga sasakyan, samahan niyo po kami sa ating mga pag-uusapan. Ngayon ba'y magpapa-interview ba si Bukal Sani? Tama Sana. ba? Kung Inaasahan po ng marami nang sa ganon ay direkta niyo pong marinig sa ating mga halal na opisyal ng ating pamahalaan ang mga naging kaganapan sa bahagi po ng sangguniang panlalawigan sa ginawa po nilang regular na sesyon araw po ng Biyernes. Medyo controversial yung araw na yun ha? Medyo controversial yun. Kaya hanggang kanina sa iba't ibang himpilan ng radyo ating pang napapakinggan yung naging usapin sa sangguniang panlalawigan. Kaya dapat si Bukal Sani ay makakausap natin. At aasahan niyo po yan dito sa kabuuan ng ating palatuntunan at sana ay makapagbahagi tayo ng ilang mga impormasyon. Pero bago yan, ating saluduhan muna lahat ng ating mga kaistan sa bahagi po ng Infanta Quezon, sa Real, Infanta and General Lacar. Sa inyo pong lahat, yung mga nakatutok sa bahagi ng 92.7 Spirit FM, magandang umaga. Chocolate yun. Chocolate yun. Ako eh. Chocolate. Anyway, Anyway, ito pong kaso ng COVID sa ating bansa. walang katapusang coronavirus since 2019. Walang katapusan ito yan. Taas pa rin Naku, yan, ang taas na. 304,000. Kala ko hindi mo ba mabasa ang ginawa Hindi ko naman kinuha lahat. Basta yung 304,000 yan sa buong Pilipinas. Kung pera yan, okay sana kasi tumataas. Pero bilang ng pasyente ng tinatamaan ng COVID, nakakalungkot. Oo, pero alam mo, sa yung worldwide naman, globally, ay 32 million na. Mahigit. Buong mundo. 32 million po ang COVID cases sa buong mundo. Ito ay 187 or 189 na bansa. Kaya ingat po ang ating mga kababayan sa ngalan po ng chair. Paulit-ulit po tayo dito sa palatuntunan ito ng Committee on Health sa bahagi po ng Kongreso ni Congresswoman Helen Tan. Patuloy niya pong iniimpormahan ang marami sa atin. Panatilihin po natin na malinis tayo sa ating pangangatawan. Magsuot po ng face mask, ng face shield at distansya sa ating mga nakakasama sa pang-araw-araw. Yung death globally ay close to 1 million na. 994,534. Ang taas niyan. Close to 1 million po. Ito yung death sa buong Pilipinas. Imagine, dahil sa COVID-19, aabot sa 1 milyong katao ang natapos ang kanilang buhay. No? Walang edad yan. Ibig sabihin, from 1 year old, may baby. Diba? Hanggang sa mga nakatatanda natin ay naging tinamaan po ng nasabing sakit. Sa US naman, yung buong US, United States of America, 7 milyong mahigit.
At yung kanilang debt naman, umaabot ng mahigit 204,000 buong Amerika. Napakataas po nito. Ha? Sa lalawigan natin? Yung ating lalawigan ay close to 2,000 na. 1,847 ang kaso. So, hindi ko kinuha yung ibang figure. Pero yung recoveries naman niya ay 1,000 ring mahigit. Patuloy na tumataas. Mas marami yung po recoveries ang naman. number of recoveries kasi nga ay gumagaling at nakukuha sa kanilang pamamahinga, sa pag-isolate nila, hindi nakakahawa sa mga kasama. Importante po yan. Sumunod po tayo sa kung ano po ang ipinag-uutos ng kagawaran po ng kalusugan. Yun namang debt, 62. 62. Madami na yan. Medyo mataas-taas na ito, Oo. ha? Kung Medyo sasabihin mong mataas. 20 po, ay mababa yun. Mataas na Pero ito, dahil 62 na to. 62, mataas na yan. Kaya Sana hindi na madagdagan, Hindi na madagdagan Sana ito. lahat po ay makarecover doon sa nasabi pong sakit at kung nakakaranas kayo ng mga sintomas ay magpakonsulta ka agad sa mga doktor. Tama ba yon? Kasi marami ang nagsasabing ayaw nilang pumunta sa mga ospital. Sabi nga rin sa kabilang station, Mm-mm. magtataka ka daw, anong sabi? Pagka yung patambay-tambay lang sa lansangan, Mm-mm. halimbawa pulubi o halimbawa kung sino lang talpulano, pinaswab mo, automatic negative yan. Mm-mm. Bakit? Ay wala raw PhilHealth eh. Mm. Sabi, hindi ako may sabi. Nakinig dati sa ibang estasyon ng radyo, sa Totoo national. ba yun? Dahil wala raw PhilHealth yung magpapalimos na yon, pag pinaswab mo kung anong RPT testing yan, ay negative agad. Kung wag naman walang PhilHealth sana. eh. Wag naman sana. Walang PhilHealth, yun ang Oo. sabi. Hindi natin alam kung gano'n katotoo yun. Bagamat may ibig sabihin yun. Wag naman sana. Ang palatuntunan pong stand up balikatan para sa Sulong Quezon. Napapakinggan po ninyo sa mga himpilan ng 95.1 Kiss FM, 97.5 Radio City, 105.3 FM, Pakakak ng Bayan, at napapanood via Broadcast Channel 6, Channel 8, at napapakinggan nyo rin kami sa mga himpilan po ng 98.9 Love FM, Bayan po ng Lopez, 93.3, Bayan po ng Gumaka, at 98.3 Supreme Radio, Tagkawayan, Quezon. So, yan po yung ilang partial na report na ating kinuha. Hindi naman natin kinuha lahat sapagkat medyo umay din. Ha? Para doon sa mga bata natin, nababad na babad ang inyong mata sa paggamit ng inyong mga gadget, bawasan daw dahil maaari kayong tamaan ng sakit, lumabo po ang mata at maging double vision tayo, no, yung ating paningin. Kaya limitahan po mga magulangin ang pagpayag po natin na makagamit sila ng kanilang mga gadget. May mga pag-aaral naman may mga nilabas na talagang itong ating cellphone ay may side effect. Sa katawan, sa mata, sa ulo ng tao. Kaya may paalala ngayon ay dahil sa online classes natin, ang mga bata ay mapasobra ang kanilang paghawak ng kanilang telepono, ng kanilang mga laptops. Kaya kailangan ay magkaroon po ng oras ng limitasyon sa paggamit. Good morning dyan kay paring Manolo Reyes sa BGMP at saka kay Maring Rona Mijares Reyes sa United Kingdom. Sa United Kingdom, mataas-taas din yung kaso. Ingat po kayo dyan sa Taas-taas bahagi din. po ng UK. Kung di ako nagkakamali, sa mga piitan natin, lalo tikit dun sa piitan na binanggit mo, partner, kapag kaaraw ng linggo, bagamat hindi po nagkakaroon ng actual na misa, meron mga online masses, nanunood yung mga inmates natin, yung mga obligado persons deprived of liberty o yung Obligado PDL na yun. tinatawag. Kasi siyempre, alam mo naman. Good for them kasi Oo. nakakarinig pa rin kahit nasa loob po ng 4 na sulok ng selda, nakakarinig pa rin ng aral at salita ng Diyos na kailangan natin gabay sa pang-araw-araw nating pamumuhay nang sa ganun maging tama po ang ating pong ginagawa, hindi para lang sa sarili kundi para po sa ating kapwa. Ano yan, mandatory yan. Kahit sa National Penitentiary ay mandatory yan na pag Sunday or Saturday ay may mga misa. At hindi lang yon, kahit iba-ibang relihiyon ay nakaseparate yung hindi magka-relihiyon at may separate silang mga pangangaral na ginagawa. Kasi nga, nalimitahan din yung oras natin ng pagsamba sa anumang relihiyon po na ating kinaaniban dahil pa rin sa pandemya. Bagay na higit na naging natuto tayo, gumawa tayo ng paraan ng iba pang estratehiya at online masses nga ang ating pong nakita kung bakit patuloy pa rin nating na gagawa at na ipagpapatuloy po ang ating pananampalataya. Maganda itong naisipan ni
Secretary ng Agri, si Mm. William Dar, yung sinasabing Alpas COVID-19 Mm-mm. program, ha. Ito yung distribution ng input sa assistance to fisher, yung mga fisher po sa Para mga sa mga mangingisda. mangingisda? Oo, ng buong Calabarzon. Okay. Ang tawag ay Alpas sa COVID-19 program. Meaning, Alpas as in nakawala? alpasan mo Okay. yung mga fingerlings papunta sa mga fish pond. Mm-mm. Maganda Ilan ang ito. target na beneficiary? ng Actually, sa programa? Calabarzon, ang nakahandang ibigay ng Department of Agriculture is 35 million na fingerlings. Bakit ba and ang mga fried. mangingisda nananatiling madalas nating naririnig mahirap ang buhay despite ng napakarami pong naging kalihim ng kagawaran ng pagsasaka at sinasabing napakaraming programa for them? Yan nga, hindi natin maintindihan kung bakit sila yung humuhuli. Mm-mm. Sila naman yung natiling mahirap. Yung nakikita ko madalas, yung nahuli nila na isa't kalahati, 2 kilo o mas marami pa, hindi naman hihigit sa 10 na kanilang mga nahuling tilapia o anumang klase ng isda, pambenta at hindi pang ulam. Ay, natural. Dahil kailangan nilang may pambili ng ibang mga basic Oo. needs, ha? Pero alam mo bang kanin lang halos ang nasa hapagkainan nila? Oo, may mga pagkakataong ganon. Siyempre, meron ganon. Patunay na mahirap talaga ang buhay ng isang fisher po. Oo, kaya nga ang ginawa ni Dr. Helen Tan, Mm-mm. ay maaga pa, noon pa ay nag-request na siya. A month ago, nag-request na siya kay Secretary Dar Mm-mm. sa Department of Agriculture. Of course, kasama ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Mm. Anong pangalan ng ating regional director? Nakalimutan ko. Director Malbas, Mm-hmm. kinausap yan ni Congresswoman. And of course, sila Alan Castillo. Good morning, ha, yung ating provincial officer ng BIPAR. Sila magkakaloob by October 3 ng mga fingerlings and fry, ha? Diyan sa ika-4 na distrito, pagkakaloob yan sa mga mangingisda natin doon, lalo na doon sa mga maliliit na mangingisda. Mm-mm. Para, alam mo na, kasi kung bibilhin mo pa yan, gastos pa rin yan. Kaya, maganda rin itong ginawa ni Dr. Helen Tan na noon pa ay nag-request na siya sa BIPAR. Although yung BIPAR ay under yan ng DA, di ba? So, pinausap nila ang BIPAR at DA para ang buong Quezon, hindi lang naman yung 4th district, ay magkaroon ng mga fingerlings and fry. Ha? Yung fry, yung gasinulid pa lang. And then yung fingerlings, yung mga 3, kulang-kulang 3 inches na. 35 million na piraso yata Kung di yan. ako nagkakamali, patuloy pong ini-encourage ng BIPAR sa ating pong lalawigan, sa kabuuan po ng Timog Katagalugan, ang lahat ng ating mga kaubayan, kahit hindi naman mga literal na Oo, mangingisda, siyempre. yung mga may sapat lang na espasyo sa gilid po ng inyong tahanan, pwede po tayo magkaroon at maglagay ng fish pond, nang sa ganun ay hindi na tayo kinakailangan pumunta sa pamilyan Oo. para magkaroon ng pansarili po na pang-ulam, pangangailangan natin sa ating mga kusina. Alam mo naman ang Quezon, ha? Oo. Pinakamalaki ang karagatan sa buong Tinuturo nila Calabarzon. yan kung papaano sa Oo, pag-uumpisa may technical at ano sila dyan. ang kagamitan at ang mga fingerlings, libre po yan na pinagkakaloob ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Lahat kasi ng agency Mm-mm. ng national government na nasa Region 4A at lalawigan ng Quezon. Noon pa man, wala pang pandemya, kinausap na ni Dr. Helen Tan Mm-mm. para ma-utilize yung mga biyaya na pwedeng ipagkaloob sa mga taga Quezon Province, hindi lang naman sa ika-4 na distrito. Mm-mm. Kaya ultimo niya BIPAR yang sa ganyan, rumi-request siya. Noon pa hindi lang itong panahon ng itong mga itong mga weeks na ito, na a month ago noon pa ay ginawa niya nila doktora at saka yung ilang mga mayors Ilan kaya ang nire-request na. bilang ng ating mga mangingisda sa distrito ni Congresswoman Wala Tan? akong- Yan yung figure wala na akong gusto figure, natin ha? makita. Wala akong figure. At mula sa umpisa, alam Pero marami natin yan. na marami na pong natulungan. Isa sa magandang programa pa ng ahensya, yung pagbibigay ng alternatibo na pagkakakitaan sa mga may bahay na bawat mangingisda. Kasi alam mo kung masama ang panahon, hindi naman nakakapagdagat ang isang Oo, mangingisda. siyempre hindi. So, ibig bang sabihin, kung 5 araw na bawal magdagat, ay Is ka, no? walang Yung mga trabaho? wala kang kita, wala kang... kasi yung pag nakahuli naman yan, let's say, ang isang maliit na Opo. mangingisda, paglaot niya ng, let's say, umaga, alas 5, bumalik yan ng hanggang mga tanghali, alauna, ganyan.
nakahuli yan ng, halimbawa mo, 5 kilo na lang o 6 na kilo. Itutuloy natin yung mga Okay, isda sige, na sige, binabanggit sige. mo. Nasa Nasa linya na linya ba? po ng ating komunikasyon, ang ating mga kabalitaan, ang binabanggit natin na patuloy po naman na kinikilala ng kanyang mga kasama sa bahagi po ng Mayorya, ang nahalal po sa kanila pong ginanap na reorganisasyon sa bahagi po ng Sangguniang Panlalawigan. Karangalan natin makabalitaan, majority, floor leader, board member, Isaias Sani Ubana. Magandang umaga, Bukal Ubana. Magandang umaga muli, Celine at kay Jean. Magandang umaga sa inyo. Opo, ngayon. Opo, marami pong salamat. Naabalan namin kayo, Bukal Ubana, sa ganitong kaagang oras. Salamat po sa pagtitiwala sa ating palatuntunan. Kumusta po kayo ngayon, Bukal Ubana? Okay naman, Celine. Maayos naman ang kalagayan natin at nagpapasalamat din ako sa patuloy ng pag-aanyaya sa ating programa. Opo, at balitaan niyo po ang ating mga tagapakinig sa napakaraming himpilan na ating pong katuwang sa palatuntunang stand-up. Ganon din yung ating mga tagapanood via Broadcast Channel 6. Doon sa mga hanggang sa ngayon ay hindi pa rin halos makapaniwala sa naging kaganapan po sa inyong ginawa pong sesyon, Bukal Ubana. Yes, sige na nakakalungkot sapagkat hindi matanggap ng iba nating mga kasama yung nangyari kung kaya itong nakaraan session namin hindi sila kami makapagpatuloy na sa pag-aksyon sa mga ilang kahilingan ng ating gobernador at ng ating mga bayan dito sa lalawigan ng Quezon ay nagmungkahi si Bukal Obispo sinangalawahan ni Bukal Arrogancia na manatiling bukas yung mga chairmanship ng iba't ibang lupon kasi sa kanilang palagay hindi nila kinikilala na dapat ay nakaboto o bumoto yung 3 ex-officio, yung Pangulo ng SK, Pangulo ng Kapitan at Pangulo ng mga kagawad ng bayan. Kaya, yes, oo. Inasahan ba ninyo yung pahayag ni Board Member Alona Obispo ng 1st District ng ating lalawigan nang hindi pagkilala sa ginanap po na reorganization? Yes, oo. Celine, yun ang nangyari. Hindi nila kinikilala yung ating reorganisasyon. Ang dahilan nga ay hindi raw dapat bumoto doon yung 3 board member na ex-officio, yung Pangulo ng SK, ng Kapitan at mga kagawad ng bayan. Opo, bilang matagal ng isang public servant, Bukal Ubana, pwede bang mahingan ang kagaya nyo ng opinyon doon sa pinahayag ni Bukal Obispo na hindi dapat makaboto sa ganong klaseng usapin ang mga ex-officio members natin? Tama po ba yon? Pwede tama yun, Celine, kasi matatagpuan naman sa local government code, makikita naman din sa aming internal rules na pinikilala namin na yung mga ex-officio, si Bukal Iris Armando, Bukal Kong Galing at Bukal Ola Duarte ay kapareho namin sila sa karapatan, sa kapangyarihan at sa responsibilidad. Pareho kami. Nakikita namin yun sa ating internal rules. Kung kaya, masama itong ginagawa nila kasi sa buong lalawigan ng Quezon, pag ito ay kanilang napatunayan, ay paano na yung mga kagawad ng mga bayan at siyudad na katulad nila. So, ibig sabihin, hindi rin pala sila pwedeng makaboto. Katulad ng sinasabi, hindi Bukal Obispo. Ibig po bang sabihin, base sa pinupunto nyo, Bukal Ubana, ay sumunod sa tinatakda yung naganap po na reorganisasyon at may legalidad at walang basehan ang sinasabi ni Bukal Obispo? Well, yes, so, yun ang sinasabi niya, hindi raw tama o hindi maayos daw yung reorganisasyon. Ang nakakalungkot nga ay sapagkat imbis na kami magkaroon ng sapat na pagkakataon upang talakayin ito, ay nagkaroon siguro ng hindi maayos na o pag-aabuso sa kapangyarihan itong ating presiding officer sa katawan ni Vice Governor Sam Nandez. Sapagkat na nangyari, imbis na kami makapag-usap, ay
din ba ang ginawa po ng ating presiding officer, ng ating vice gobernador sa puntong yon? Well, sa aking pananaw, Celine, with all due respect, tayo naman ay gumagalang sa posisyon ng ating vice-gobernador. Pero yung sa nakita ko, at sa karanasan ko bilang matagal ng lingkod bayan, yun ay pag-aabuso sa kapangyarihan. Unang-una, yung aming minutes ay hindi niya pinagpapasyahan yun. That is subject to the legal body. Kami ang nagpapatibay ng aming katisipan. Pangalawa, yung usapin ng deklarasyon ng bakante ang mga chairmanship, hindi rin siya nagdedeklara noon. Kami rin dapat ang nagpapasya sa bagay na yun. At yung adjournment ng sesyon, Celine, dapat yun ay nagmumula sa floor. Dapat yun ay nagmumula sa mga pasapi. At kami ang nagpapasya kung mag-a-adjourn kami hindi ang ating presiding officer. Ano po ang sa tingin nyo at ginawa po yon ng ating vice gobernador? Well, kasi hindi ko maisip kung anong magiging dahilan niya o dahilan niya maliban sa kitang-kita yung pagpanig niya o pagkampi niya doon sa issue na yun. Sinasabi ng batas, sinasabi ng mga desisyon sa Korte Suprema, ang presiding officer ay dapat walang pinapanigan. Wala itong kinakampihan sa issue. Ang mahalaga sa kanya ay maging parehas siya sa pagdidesisyon ng mga usapin na nangyayari sa at yung kanyang tinatawag na rule-making power, hindi yun patungkol doon sa ato o doon sa usapin. Yun ay patungkol lamang, nagpapasya lamang siya patungkol sa mga issue ng parliamentary procedure. Hindi pwede yung substantial issues kasi kami nagpapasya tungkol sa body na rin. So sa ngayon ay ayon na rin sa pahayag po ng Vice Governor, status quo o mananatili pong bakante ang lahat po ng komite sa bahagi po ng sangguniang panlalawigan. Paborabe po ba kayo doon, ang grupo po ng mayorya? Well, sa totoo, Celine, ay iniwasan lang namin ang konfrontasyon sa bagay na yun. Sapagkat, siyempre, tayo naman, kahit pa paano, ay nasunod naman tayo sa alituntunin. Subalit, kung mapapansin mo, sa nangyari, walang chairman ng mga committee, ay walang bibinig sa mga idinudulog sa sangguniang panlalawigan. Halimbawa, yung mga budget ng mga bayan, yung mga ordinansa ng mga bayan, yung kahilingan ng gobernador sa mga programa at proyekto. Walang aakto dito. Kung kaya, nakapindin, Celine, nakatenga lahat ng bagay na ito. At ang sabi ng ating vice-gobernador, ay hihintayin daw nila yung sulat na pinadala ni Bukal Obispo, Bukal Arrogancia, Bukal Inaliwanas, Bukal Jeff Suarez at Bukal Doretan na itinulog sa DILG. Ibig sabihin, hindi maayos ang usapin ito hanggat wala ang sulat na yun. Ay alam mo, Celine, pag inabot ng mga 3 buwan yun, di mga 3 buwan na walang titibo sa sangguniang panlalawigan. Naku po. Ay di mababa lang po ang mga aaprubahan dapat ng mga ordinances and resolutions mula po sa iba't ibang mga munisipalidad sa ating lalawigan, Bukal-Ubana? Yun po ang mangyayari doon, yun po ang mangyayari sapagkat walang magre-review eh. Walang komisiban, aakto para doon sa mga nasa ating karibingan. Balikan po namin kayo, Bukal-Ubana, sa palatuntunang stand-up balikatan para sa Sulong Quezon sa ating iba pang mga pag-uusapan at sa pagtatanong din po ng ating kasama dito sa ating studio. Babalik po kami makalipas po ang ilan nating mga patalastas. Domingo Veterinary Clinic and Grooming Center, Pearl Street, West Employees Village, Lucena City. Cellphone numbers 0917-705-6700 and 0998-571-4710. Dr. Ernesto Domingo, our friendly veterinarian.
Kahit anong oras, kahit anong araw, wala kang pangamba. Alagang PhilHealth, siguradong maaasahan. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin. Isuzu Pagbilao Care, your reliable Isuzu cars and trucks dealer here in Quezon, now offers best value parts, top quality repair and maintenance services, with previous and discounts with free meals while you wait. Call us and service assistance will be given to you, fast and efficient. Isuzu Pagbilao has the state-of-the-art tools and equipment, highly trained competent technicians and stress-free lounge. Isuzu Pagbilao, now serving you Mondays to Saturdays from 8 a.m. to 5 p.m. and Sunday by appointment only. Book your appointment now. Isuzu Pagbilao, along Maharlika Highway, Barangay Bukal, Pagbilao, Quezon. Numbers to call 0956-207-9634, 0956-386-3589, 0939-605-8981, and 0932-791-1332. At Isuzu Pagbilao, free quick inspection and battery check. Every change oil services for 2012 models and below of D-Max, Altera, and all crosswind variants. Isuzu Pagbilao Care. Call us. Assistance received everywhere. Ang mga may sakit ay hindi dapat pinaghihintay at huwag nating ilagay sa panganib ang buhay ng ating mga mahal na kapamilya. Narito palagi ang sigurado at ligtas sa serbisyo ng Sakit Buhay Ambulance Center. Sakit Buhay Ambulance Center. Mga pribadong ambulansya na 24 hours on call. Saan mang dako ng Pilipinas na abot ng ambulansya ay pupuntahan, maging ligtas ka lamang. Ang bawat ambulansya ay equipped with AmbuBag pag grabe ang pasyente. May 3 sets ng oxygen tank with regulator. May emergency medicine, walang red tape, hatid agad, safe ang pasyente. DTI registered at kumpleto sa lisensya at permit. Sakit Buhay Ambulance Center. Maingat, kadamay sa kagipitan at sa lahat ng oras ng pangailangan. Sakit Buhay Ambulance Center. Para sa mabilis na serbisyo, tawagan ang kanilang hotline 0423732983 o 0918-911-8332. Ang punong tanggapan ay nasa Calamar Home Subdivision, Kalurang Mayaw, Lucena. Sakit Buhay Ambulance Center. Kontakin lamang ating kaibigang si Danny Lingon. Balik na tayo sa ating pagsasahing papawid sa mga bagong kabubukas po ng inyong Transistor Radio. Patuloy kayo nakikinig at patuloy nyo kami sinasamahan palatuntunang stand-up balikatan para sa Sulong Quezon. Unang araw sa loob ng isang linggong paggawa. Siyempre ako pa rin po ang inakizama. Maliit pong tinig mula po sa bahagi ng Bondok Peninsula. Nagmamalaki anak po na magsasakang magniniyog si Celine Tutur at yung lahat ng ating mga ka-stand, serbisyong tunay at natural mula po sa iba't ibang bayan sa kabuuan po ng ating lalawigan. Nagpupugay po ang palatuntunang ito sa ngalan
pangalan ni Congresswoman Helen Tan. Samantala, muli nasa linya po ng ating komunikasyon, ang kanina lang ay ating kabalitaan, Board Member Isaias Sani Ubana, kinatawan po ng 4th District sa bahagi ng Sangguniang Panlalawigan. Ipagpapatuloy natin ang pakikipagbalitaan sa kanya. May kaugnayan sa naging kaganapan po sa kanilang sesyon sa bahagi po ng Sanggunian. Bago po muli ang katanungan ng inyong lingkod, bigyan natin ng pagkakataon ang ating kasama dito sa studio, si King Pormaran. Magandang umaga ulit, Bukal Ubana. Celine at King, ganda umaga. Bukal si King po. May ilan lang po kita tanong, Bukal sa Sani Ubana. Opo. Yung pong naging pagpapahayag ni Bukal Launa Obispo nung araw na iyon, nung last Friday session. Na, Friday ba? Friday yun, di ba? Yung pong pinahayag niya na parang hindi niya, sinasabi niya, may binabasa siyang mga kung ano-anong resolusyon mula sa DLG. Sapagkat tinawagan ko po ang regional director at ang provincial director ng DLG, ay tama raw po yung binanggit mo na much better na sa husgado dalhin itong usaping ito para mas yun din naman yung huli sapagkat kung dinala nila sa DLG, maaaring kontisin nyo naman. Kaya dalhin nyo sa husgado. Parang mas maganda po ba yun na Bukal kung sa husgado? Well, actually, ibig sabihin ng nasa patas, ibig sabihin, kung pinipwesto nila yung legalidad ng aming ginawang hakbang, walang ibang makakapagsabi nito kung tama ito o hindi, kundi ang husgado. Kasi yung sa DILG naman, yun yung mga legal opinion. Alam mo, ang legal opinion, hindi naman pwedeng tanghawakan yan eh. Yan ang opinion na pwedeng gawin o nababago o hindi nababago. Kung kaya ang sabi ng iba natin kasama, kung maalala ko, si Bukal very talaga. Opo. Bukal Lola Eduardo, pinakamaganda na sa husgado talaga ito sa rin. Pero hindi nila ginawa yun. Opo. Ang nangyari, at nakita mo naman, ay dineklara, unilaterally, sinulo na dineklara ni Vice Governor na pakante. So kaya, nasabi niyo, nakatenga, walang tumitilo sa atin. Sabi po rin ni Regional Director Iglesia ng DLG, ang naalala ko pong sinabi niya sa akin nung the following day, nung Saturday, sa aking panayam sa kanya sa telepono, yan daw po ay internal problem. Kaya dapat hanggat maaari ay solusyonan within ng mga board members. At kung maaari nga ay, kasi nga po pag dinala pa sa DLG or sa husgado, ay marami po ang maapektuhan nito, Bukal. Kaya tama rin po yung binanggit mo kanina na ito'y within the Sangguniang. So dapat doon po masolusyonan ang problema. And then pangalawa po, bagamat wala pa sa kanya yung liham ng mga complaint na yan, sabi po niya, kung ito ay political problem, ang dapat daw dito ay political solution, Kung ganun po, hindi naman niya sinasabing may politika na, sapagkat binanggit ko dahil ayon daw sa gobernador ay may politika. Kaya nung binanggit ko po sa kanya, ang sabi po niya, kung ito ay political problem, ang solution dito ay only political solution. Any comment po, Bukal? Well, nasangayon ako doon, Jim. Totoo yun, that this is an internal problem. Ibig sabihin, ito yung problema namin at kami lamang ang makakapag-resolve nito. Ang problema nga, Jim, meron kang presiding officer na partial. Ibig sabihin ay may pinapanigan siya. Dapat impartial, oo. Iwas sa batas. Pangalawa, meron kang minorya o meron kang mga bukal, bilang ng mga bukal, 5. Opo. Na ayaw tanggapin, hindi matanggap, Opo, kaya opo. sila ay napaibabawa na. Na sila ay hindi na ang nasa kapangyarihan. Ngayon, kung hindi ito tatanggapin, kung hindi ito matatanggap, ay talagang hindi kami magkakaisip. Kasi dapat ay may respeto kung sino ang mas marami, yun ang nasusunod. Yun ang nasa majority. Pero hindi, ayaw tanggapin kaya hindi kami makamove. Opo. Bukal, isa pa. Just in case lang po, hindi ko naman sinasabing ganun nga mangyayari. Dahil sabi po ng ating punong lalawigan, ay may harmonious relationship daw ang mga board members, lahat, at siya
sa inyong lahat. Ibig sabihin, maganda po ang inyong mga samahan, ang pagtitinginan ay maganda po. Kaya nga sabi niya, harmonious relationship. Ngayon po, Bukal, kung sakali lang, hindi ko naman sila sabing ganun nga ang mangyayari. Kung sakali po bang lahat kayo, 13 na board members, ay kausapin ang punong lalawigan, mag-request na kayo ipatawag sa isang informal na pag-uusap, kayo po ba ay magtutungo? Magandang tanong yan, una po na, ay hindi ko alam kung saan nakuha ng ating mahal na punong lalawigan yung impresyon na maayos ang sanggunian. Siguro ganito na ang sitwasyon namin mga 2-3 months ago. Hindi na maganda ang sitwasyon namin. Unang una, hindi na tisigna sa aming internal rules. Pangalawa, ay binababoy yung sistema ng pamamalakad sa sanggunian. So hindi kami masaya. Isinabisa na namin 3 months ago. Kaya itong nangyayari nito, manifestation na lamang noong hindi magandang pagpapalakad ngayon. Ngayon, balikan ko yung tanong mo kung pupunta kami. Opo. Ay pupunta kami. Sapagkat yun yung tungkuli namin. Tungkuli namin na kami pag tinatawag ng Dementador, pumunta, makinig, at Opo. kung hindi ng aming opinion, ay magsasalita kami. So, yun, Tungkuli namin yun na pumunta at sumunod sa paanyaya ng ating gobernador. at dahil kayo ay pupunta at pag-uusapan niyang problema niyan, still po ba na yung inyong stand ng ngayon ay majority ay mananatili po, Bukal Sani? Oo naman din, yung aming grupo na pinabibilangan ng 8 board members ay matibay, matatag at masasabi ko na hindi ito mabubuwag sa sinasabi nilang paraan na ibig sabihin ay mahina o mahina, hindi, matibay ang ating bagong mayorya sa panahon nito. Opo, at huling tanong na lang, Bukal, kagaya ng binanggit uli ng gobernador doon sa kapanayam sa kanya, na sinasabing may harmonious relationship kayo, at tulad daw kay Jerry talaga, kay Bukal Jerry talaga, ay sabi niya siya nagtataka kung bakit kumawala sa kanyang tabi at lumiban sa inyo, ay dahil yun nga, maganda ang pagtitingin at maganda samahan. Hindi po kaya Bukal yung sinasabi ni Gob, alam mo, 77 na yata siya, nasa wisyo pa ba ang ating gobernador, Bukal? Sa tingin mo po, nasa wisyo pa ang ating gobernador sa mga inimik niyang, ganyan sinabi mo na 3 months na. Ngayon, sasabihin niya ay napakasarap pa ng inyong mga pagtitigilan. Nasa wisyo pa po ba ang ating punong lalawigan? Yung bagay na yan, hindi ko masasagot yan kasi hindi naman ako, wala naman ako sa posisyon na mag-komento sa ganyang bagay. Pero siguro masasabi ko lamang ay baka hindi na intact ang ating gobernador sa kalagayan ng bawat isang board member. Ibig sabihin ay baka iba yung maibubulong sa kanya, baka iba yung naiuulat sa kanya, yung mga hindi na malapit sa katotohanan. O kaya, meron siyang maling pag-aakala sa posisyon at sa kalagayan ng mga board member natin sa lalawigan. Anyway, salamat po Bukal, salamat po. Balik po kay Misilin. Bukalubana. Opo, bumili po ang marami nating kababayang Kisonian sa grupo po ng tinatawag na bagong mayorya kung saan kayo po ang kanilang napili bilang majority floor leader bagamat hindi kinikilala po ng iilang miyembro ng ating sanggunian. Ang tanong po ng marami ay bakit naman daw ngayon lang kayo tumindig sa mga kagaya po ng usapin na yan sa bahagi po ng sanggunian. Dapat daw po ay noon pang mga nakalipas na panahon, Bukalubana. Maraming magandang tanong yan, Celine. Kasi nung una naman, masasabi ko na maayos naman ang pagpapalakad ng sanggunian. Na-obserbahan namin ang aming internal rules. Kung maalala mo, Celine, nung panahon ni Governor J.K. hanggang itong mga unang taon ng panahon ni Governor Danny Suarez, kaya ako pa yung majority leader. Maayos naman noon at maganda ang pagkakaisa namin. Subalit itong mga nakaraang panahon, kaya ako nagbitin na majority leader sapagkat nakita ko na ang lantarang pagsuway sa aming alipuntunin, sa aming alipuntunin panloob at saka sa local government code. Hindi ko na
may pressure ba sa pinakamataas na pinuno ng sangguniang panalawigan sa pagitan nila ng ating local chief executive kaya hindi po kinikilala yung bagong reorganized group? Malamang sige na, hindi ko nga maunawaan kung bakit nangangamba sila. Kasi apparently, lumalabas na ayaw nilang tanggapin. Hindi nila matanggap at ayaw nilang kilalanin. Bagamat kami ay sumunod sa batas, bagamat kami ay tama ang bilang, bagamat lahat ng nakompleto namin, ay ayaw nilang kilalanin. Siguro nakikita ko na ang pangunahing dahilan ay ayaw nilang mapaimbok kami bilang mga tagapangulo ng Luzon at magsimula na magtrabaho sa mga idinudulog sa ating sanggunian. Kanina nabanggit nyo na napaka-impartial. Dapat, di ba, ay walang pinapanigan ang presiding officer. Meron ba kayong legal action na gagawin doon sa binabanggit nyo na tuwirang siya mismo ay may ginawang hindi pagsunod sa nakalipas kong sesyon? Kung ang unang hakbang na gagawin ko ay mag-deliver ako ng privilege speech sa Silin sa susunod naming sesyon kung magkakaroon pa kami ng regular na sesyon, ay tutulitin ko ang ginawang aksyon ng ating vice gobernador, ng aming presiding officer na sa akin palagay. Kahit naman sinong vice governor, vice mayor ang makapanood, ay pumapasok yung sa tinatawag nating grade abuse of authority. Ibig sabihin ay malubhang pag-aabuso ng kanyang kapangyarihan. Hindi siya dapat nagpapasya sa pangalan ng sanggunian, hindi siya dapat nagdedeklara. Medyo distorted Silin yung idea ng ating vice governor dun sa kanyang tinatawag na rule-making power. Opo. Ang rule-making power ng vice gobernador ay magpasya sa mga usapin lamang ng parliamentary procedure. Opo. Sabihin, pag may problema kung anong motion ang mauuna, siya magpapasya. Okay. Pero yung mga substantial issues, katulad halimbawa ng masusulibang reorganisasyon o hindi, yun ay substantial issues na kung saan dapat ang kalakhan, ang political body ng sanggunian na nagpapasya. Ang magdi-decide. Ang ating sanggunian, ang ating vice governor. Okay, so una, kayo po ay maghahayag ng inyong privilege speech sa susunod po na sesyon. May sesyon pa ba kayong gagawin? Well, yun na ang problema natin, Janine. Sapagkat walang mga opisyalis ang mga lupon, walang majority leader, ay wala kami pag-uusapan. Walang mag-refer ng mga committee. Walang mag-a-action sa mga committee. At ito ang bunga sa Silin, ng hindi pagkilala ng Vice Governor at ng ating mga kasama sa aming reorganization. Ayun, ang sinasabi nila, inintay yung DILG. Ay kung abutin ito ng mga hanggang Disyembre, di tatlong buwan kaming nakatenda. Wala kaming pag-uusapan, wala kaming pagpapasyahan. Opo, nakakalungkot po ang pangyayaring yan, Bukal-Ubana. Medyo sa halip po na dati-rati ay gobernador lang ang nako-question ng kagaya nyo at ng ilan pang kasamahan nyo sa sanggunian, kaugnay po ng mga pagkahilingan, paghahain ng kahilingan ng pag-aaproba. Ngayon po ay nadagdagan sa ngalan po ng ating Vice Governor, Bukal-Ubana. Opo, Ma'am Silin. Kaya dito pa lang sa pangyayaring ito, Silin, makikita mo na kagad. Sino ba ang kakampi ng probinsya? Sino ba ang gusto makatulong sa gobernador? Parang kami. Lumalabas na kami kapag gusto na namin tumakbo bilang mga pinuno ng Luzon. Gusto na namin pag-aralan at tingin ang mga nakatingin sa rilingan ng ating gobernador. Ay sino ba yung ayaw na umakto kami? Sino ba yung ayaw na maaksyonan ang mga kahilingan ng ating mga bayan-bayan at ng ating gobernador? Ay parang sila sa kabila ang ayaw. Kasi ibinilin po nila sa DILG yung usapin ito. At mananatili ba kayo sa posisyon na pangahawakan nyo yung binuo nyo na reorganisasyon sa kabila po ng dishonor pag hindi pagkilala ng kabilang grupo, Bukal-Ubana? Yes, Mr. Silin,
magpapatuloy kami. Yung katunayan ay hindi namin tinatanggap yung hindi nila pagkilala. Hinahayaan lang namin na bumaba ang tensyon sapagkat sabi ko nga, nung nakaraang sesyon ay may tensyon na sa sangguniang panlalawigan. Medyo nagkakatapangan na, nagkakapagsusa na, iba nga. Kaya kami, Pasko pa naman. nakikita namin yung pangailangan to reduce the tension at umupa muna, umupa. At sabi ko nga, hindi siguro matanggap yung nangyari sa kanila kung kaya ganito, medyo may tapangan na nangyayari. Opo, naku, magpapasko pa naman na bukal ubana, nawa po ay mangibabaw ang pag-unawaan at pagbibigayan at mangibabaw yan at una po makita ng ating mga kabayan sa mga kagaya po ninyong lingkod bayan. Yes, so sige nga, pareho mo, ganun din ang aking panalangin na ito usap ng damit na siling sa akin na kita ng acceptance. Pagtanggap lang. Pagtanggap na hindi na sila ang mas marami. Pagtanggap na sila ay nasa minorya na. Kasi kung matatanggap mo naman yun, itusunod naman itong lahat ng bagay nito. Tama. Marami pong salamat, Bukal Sani Ubana, at nawa po para sa ating mga taga-subaybay ay nabigyan natin sila ng impormasyon. Direkta po nilang narinig sa inyo kung ano po ang mga naging kaganapan sa ginawa pong sesyon noong nakalipas po ng Biyernes at kung ano po ang inyong paniniwala hinggil po sa mga nangyari na yan. Bukal Ubana, baka meron po kayong panawagan, mensahe po sa mga kaubayan nating Quezonian, sa bawat Quezon de la Cruz, nasa inyo po ang pagkakataon. Salamat din. Salamat din sa muli pagkakataon na naging bahagi ng inyong napakagandang programa. Ipararating ko lamang po sa ating mga panlalawigan na pagamat may ganito po mga pangyayari sa ating sanggunian, ay ako po yung nananalig pa rin at umaasa na makikita ng ating mga kasama yung mahalagang pangangailangan na kami ay magkaisa, magkatulungan para sa ikauunlad ng ating lalawigan. Sapagkat kung mananatili po ang ganito, kung hindi matatanggap ng kakaunti yung panalagayan, na hindi na sila ang marami sa aming sanggunian, ay hindi po mangyayari ang pagtutulungan at pagkakaisa. A matter of acceptance na naman At ang mahalaga ay magtulungan para sa higit na kaunlaran ng ating lalawigan at ng ating mga mamamayan. Marami po salamat. po. Muli magandang umaga. Mabuhay po kayo, Bukal Sani Ubana. Salamat po, salamat. Napakinggan nyo mga kaubayan ang ating pong Opo. ginawang pakikipagbalitaan kay Bukal Sani Ubana, ang kinikilala po ng kanyang mga kasama sa bahagi po ng Mayorya bilang bagong majority floor leader kapalit po ng napatalsik na palitan na anak po ng ating gobernador, board member Jet Suarez. Acceptance. A-C-C-E-P-T-A-N-C-E. All capital letters, acceptance. Tama yun, yung pinahayag ni... Mahirap talagang tanggapin yan. Nakita ni Bukal Sani, At nakita niya. hindi ka papabor kung hindi mo katanggap-tanggap sa iyong sarili, yun nangyari. Mahusay talaga si Bukal kasi nakita niya Nakita niya yung root cause. Ito kaya sabi niya, hindi lang matanggap. So dapat matanggap. Yun ang tinura ng ating isa sa pinakamahusay na Maraming board member. matadamay na pangalan at mahamper na proyekto kung hindi po ma-accept yan ng ating mga kinaukulan na sa panahong ito ay yung termino na ginagamit ng marami at madalasan nating naririnig bagamat pagkain namin to sa nilang Alam mo ang- Maluya na baliktad daw sa bahagi ng sanggunian. Alam mo, pag yan ay nanatiling ilang mga linggo pa at walang sesyon, alam mo ba na kung sino ang number 1 mo problema? Alam kung sino? Bukod dun sa mga nasa bayan-bayan, Oo. mga LGU doon, ay ang gobernador. Kasi, para sa pamilya lang. Anong gagastusin ng Oo, ating para sa pamilya lang, di ba? sa mga iba't ibang Pag nagkakagulo ang magulang, ang anak, di ba? Ang magulang may ang COVID problema. na naman tayo ngayon. Kaya nga Kaya ang mamumroblema dyan ay ang gobernador. Mapipressure siya. Kaya kinakailangan ay maayos ang... although, siyempre nga, ang executive, ang legislative ay halos co-equal yan. Alam na niya yun ang gagawin niya. Kaya nga. Kaya siyang mamroblema. Pag dyan ay nasolusyonan ng gobernador at na-advisean niya itong mga kakampi niya siguro na mga board members,
na tanggapin ninyo na kayo ay outnumber na. Ay di siguro that's the time na magtutuloy-tuloy na yung Ay sila takbo. ba yung mga tipong tumatanggap ng pagkatalo? Hindi ko alam dahil wala pa naman ha. Hindi pa natin alam. Malay mo, Magandang tanggapin na. umaga kay Ma'am Irene Pukyuta ng ating Nanonood ba Provincial siya? Statistics Officer ng Philippine Statistics Authority. Believe ako, dalawang kamay tayong saludo Good morning, doon sa ma'am. mga enumerators na na-hire po ng PSA Quezon. Imagine, partner, Oo. tinatawid ang mga ilog at Oo, kailangan nilalabanan ang anumang kondisyon ng ating panahon. Makuha lang yung tamang data sa bawat bahay na kanila pong subject sa ginagawa natin. Patuloy Luzon, Visayas, Mindanao National Census on Housing and Population. Ang Good galing. morning ha, Mama. Itong magandang si Mama Irene. Good morning, Mama. Lunes ngayon. Malamang Yes. nasa lungsod ng Lucena yan. Patiin din natin ang magandang umaga bago tayo tuluyang matapos edisyon ng ating pagtalakay ngayong araw na ito sa palatuntunang stand up ang magandang si Ate Malin Dezena at ang kanyang asawang si Kuya Johnny dyan sa bahagi po ng public market. Lahat po ng ating mga maninindahan, mga nagtitinda ng prutas, ng karne, gulay, anumang po mga klase ng inyong paninda, mga kanina pang madaling araw sinasalansan. Naku, mabuhay po kayo. Ang sipag ng ating mga maninindahan. Magandang umaga kay Sermon Villarosa, kay Bagets Nadres, ang tatay ni Consel Paula Nadres ng City of Tayabas. Magandang umaga, marami pong salamat at magandang umaga kay Congresswoman Helen Tan. Kay Buddy Salbanya, District Engineer ng First District Engineering Office, si Buddy Salbanya. Good morning sa iyo, Padre. Ngayon po, mamaya, ang alam ko ay parating ang ating walang iba. Ang dati na nating na-interview doon sa amin sa himpilan ng Live Radio, si Gilbert Gapay, Lieutenant General Gilbert Italia Gapay, ang kasalukuyang punong general ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas or AAP Chief of Staff. Siya po Tuwa ay ngayon si padating ngayon. General Gapay dahil Sa sa Sontok, diba? ang taas ng bilang ng number of surrenderies buong bansa Oo. ng mga dati-rating aktibo na miyembro ng New People's Army. Good job sa hanay po ng ating mga Kasi kasundaluhan, nga, Lieutenant General Antonio Fernandez gawa Jr. ni- sa kabuuan po ng Southern Luzon Command. Nagpupugay po sa ngalan ni Congresswoman Helen Tan na bilib din at saludo sa ating mga sundalo sa kanilang dedikasyon at ginagawa pong serbisyo sa ating mamamayan. Mabuhay po kayo. O, siyempre, dahil yan, yung ikinatatagumpay ng Southern Luzon Command, of course, alam mo yan, Yung sa support ng pagtulungan LGU. Bukod sa LGU, yung mga mayors natin, ay yung ibang stakeholders. Of course, yung dalawang division, yung second division, at saka yung 9th 2nd division. Infantry, Jungle Fighter Division at bahagi po ng 9th ID sa bahagi po ng Kabikulan. Maraming salamat Si ano, sa inyo. 9th division na si General Henry Robinson at second division yung bagong upo na si Greg Almerol. Almerol, yung bagong division commander. Yan yung pag-upo niya, naka-score agad sila. Kaya bossing Jun Parlade, magagaling itong mga Sa naipwesto mga ng mga tao. susunod na araw, patuloy tayo makikipagbalitaan sa mga ex-officio members natin. Alam Oo, natin kung ano ang ulitin kanilang natin. posisyon sa pinahayag ni Bukal Obispo na hindi naman sila dapat makaboto doon at sila ay kumbagay non-regular member eh. Kung Hindi saan sila ako ang regular. libro, Kung saan ako ang libro ni Bukal Alono Obispo yun. Pero bukas po ang ating palatuntunan sa sino man na magpapahayag po ng kanilang opinion. Pero prioridad natin ang kagaya ni Bukal Boyong Buong Galing, Bukal Eduarte na Nasaktan kanina sila pa eh. nanonood sa ating palatuntunan. Good morning, si Bukal Bukal, Andres Armando na nakabalitaan na natin sa ilang araw. Narinig nyo, wala naman palang pondo ang kanyang opisina. Oo, good Kawawa morning, naman Bukal ang Iris. sektor ang ating mga kabataan. Oo nga, at nanonood pala sa Iris at saka si Ola. Good morning sa inyo, mga kaibigan nating board members. Mamaalam na tayo, partner. At ngayon po ay sumapit na naman ay kapito ng umaga dito sa aming programang Stand Up Balikatan. Napaka-excited talaga ng isang oras sa atin. So, sana po ay bukas ay samahan nyo kami at gaya ng tinura ni partner, mag-interview pa tayo ng mga ilang ex-officio board members. Bukas po ay Martes at magtutuloy-tuloy tayo. Salamat po at magandang umaga. Magandang umaga kay Sir Russell Reyes, Sir Dan Oriarte na Lopez Quezon, kay Sir Daniel Castro, kaibigan natin mula sa province of Laguna. Magandang umaga, marami pong salamat. Pasalamatan natin ang ating mga nakatuwang mula po sa Baguio Technical, mga mahusay natin na si Ranty Remontigue, si Danny Ortoñez, si Ramil Ramos, Junjun Salobre, si Raymond Arbolida, at si Lloyd Habola. Pasalamatan natin ang ating nakabalitaan sa kabilang linya ng ating komunikasyon. Napakinggan nyo, Board Member Sani Ubana. Siyempre, ang mga himpilan ng 95.1 Kiss FM, 97.5 Radio City, 105.3 FM, Pakakakambayan. Napanood nyo po kami, nasubaybayan via Broadcast Channel 6. Napakinggan rin 92.7 Spirit FM, bayan po ng Infanta.
98.3, bahagi po ng Supreme Radio Tagkawayan, 98.9 Love FM, 93.3 DWGR, bayan po ng Gumaca. Ako po ang inyong nakabalitaan na kasama buong oras. Nagmamalaki, maliit pong tinig mula sa bahagi ng Bondok Peninsula, anak na magsasakang magniniyog, si Celine Tutur. Mabuhay tayong lahat. The proceeding was a paid broadcast